Intellectual property is still property. Theft is theft. Kahit binalot pa sa makabagong teknolohiya, diba? Ang tunay na sining at hindi algorithm, no? Ito ay produkto ng dugo, pawis, at karanasan ng mga totoong bokalista, maninula, at musikero. AI music. Innovation ba to o high-tech na pagnanakaw? Mga stories nyo, pag-usapan na isang maliit na issue ngayon. No? Hello mga stories na mga sa ating content na sa ating channel mga stories. Ako pala si Michael, no? At napapansin ko, ang bilis na nagsabi na ayaw natin sa korupsyon, di ba? At suporta ng ganyang lokal, mga ganyang musikang Pinoy o mga original na music. Pero pagdating sa AI music, parang biglang okay lang sa iba kahit ang pinanggalingan ng tunog boses, diba? O style ay galing sa tunay na artist. Well, diretso tayo dito, no? Hindi porket bago ang teknolohiya, no? Automatic tama na. At hindi porket convenient, fair na. Okay? Yan, basahin natin itong post na to pagkatapos sa mga comments at saka ako bibigay yung mga aking diretso na opinion dito. So, simulan natin, no? Ito sa aking post, no? Ito sabi sa post dito, no? Ang daling isigaw na ayon sa corruption at suporta ng gawing lokal, pero pagdating sa AI music, no? Bilang Gina G. Intellectual property is still property. Theft is theft. Kahit binalot pa sa makabagong teknolohiya, diba? Ang tunay na sining at hindi algorithm, no? Ito ay produkto ng dugo, pawis, at karanasan ng mga totoong bokalista, maninula, at musikero. Kung ginanakawan natin ng mga alagad ng sining ng kanilang kabuhayan at pagkakilanlan, paano tayo naiiba sa mga sistemang kinasusuklaman natin? Hindi pang unlad sa pagpatay ng kaluluwa ng kultura natin. Hashtag support real artists, protect creators, no, music. Madali yung punto dito, no, at pinaka-core ng post ay simple lang, no. Kung laban ka sa pagnanakaw, dapat laban ka rin sa digital na pagnanakaw. Diba? Parang ganun ang core din. Ngayon, babasahin natin ang mga comments dito, yung mga reactions sa mga comments. Sabi niya dito, ni Sarge, no? Sabi niya, para sa akin, okay lang naman ang AI music. Okay lang din na tangkilikin yan. Katunayan lang din sa talagang umaangat ng kaalaman ng tao sa generation ito. Hindi naman din magtatagal ng mga bagay-bagay katulad ng music. No? Lilipas at nauuso ulit. Magiging paulit-ulit na lang yan katulad ng mga lumang kanta na bumabalik ulit ngayon at nauuso ulit. Naging instrument din ang AI music sa bagong style at pagtugtog para sa mga musician na katulad ko. Isa din sigurong reminder ang AI music na minsan hindi natin kailangan mananatili sa mga old style na music kundi mag-explore ng bago. Pero in the end, babalik pa rin naman tayo sa basic. Ang AI music lilipas din mga pagdating ng araw. I-enjoy na lang natin as much na walang natatapakang tao, walang napapahamak at lalo na may bagong kaalaman na umusbong at nadiskubre ang kapwa natin. Ayun. Okay. Next naman ito galing kay DJ Kichi. Iba pa rin yung agos sa emotion at hatak ng kanta pag totoong taong kumakanta. Okay. Talagang iba talaga pag emotion. No? Okay. Next naman ito galing kay Rate. No? Music is music. Magiging mapunurin na lang sa dapat at gustong pakinggan.
Huwag tayong maging unfair sa mga walang kakayahan na magkaroon ng banda at mga instrumento. Nasa puso pa rin nila ang musika. Ganun din na, even din ako eh. Alam mo yung parang gusto kong mag-compose ng kanta pero wala akong gamit. Let's say, sabihin natin na wala akong bass guitar, wala akong electric guitar, wala akong organ, di ba? O wala akong drums kit. Di ba? Pero gusto mong parang ilahad yung mga compose mo pero wala kang kakayanan. Di ba? Yun. Ito naman. Next naman ito kay Rich sa puro nakaw at piracy ang generation ngayon. Sino ba bumibili ng original copy na album kaming mga creator kung saan madali nasa tao doon kahit mali na. Yan yung tunay na pagkakilanlan noon at kahit AI hindi na kaya tabunan. Yun yung baguhang artist nila na nasa sapawan. Diba? Tapos nagpakita siya ng yung 10 original CDs, di ba? Ng mga yung mga foreign artists, di ba? Ang medyo ko dito, I beg to disagree sa sinabi mong nakaw at piracy ngayon. I beg to disagree sa sinabi mo. Kasi yung pagdating sa streaming, madaling yan eh. Alam ba, gagawa ka ng ganito, tapos i-upload. Kayo yun eh. Either i-take down yung channel mo eh. Pag ever mag-re-upload ka na ng, sabihin natin yung AI music ganito, mata-take down yun yan. Hindi ba? Kung hindi ma-take down, yan, yung revenue mapupunta sa kanya 100%. Di ba? Kaya kahit sabihin mong halimbawa, kumanta ka lang sa video mo, ma-take down. Ang dami nadami ko na na-encounter sa mostly sa mga content creators na kumanta lang siya sa ganitong kanta, nakaka-copyright. Ganun kasi, ganun talaga kahigpit ni YouTube. Lalo na sa mga, lalo na sa mga music industry, like, yung ayaw ko mabanggit. Kasi naranasan ko niya sa aking, sa Stories AIC, na take down yung aking channel. At ito yung worst part yan. Baka hindi ako makagawa na kahit ito, buti sinalbak ko tong Market Stories, pwedeng maapektuhan yun. So, pag yan na was na strike ka sa copyright infringement yan. Kahit gumawa ka na ng bago, sabihin natin, ibang niche yung yung gawin ka commentary channel, matitake down at matitake down. Hindi ka makagawa. Kasi, madadali ka sa as long as associated ka, involved yung associated, mababan at mababan din yan. Kaya, ganun talaga kahigpit. Kaya ako talagang kahit sabihin hindi ako kumakanta ganito, no. Mahigpit talaga. Kaya munti ka na ako, na-strike to na ako sa, dati ko, kaya, wala talaga. Inunahan ko na siya na i-take down lahat, nung aking channel. Nung Stories AIC noon, yung dati. Kaya, rest in peace. Sayang yung 10K doon. Yung 10K subscribers ko. Diba? Kaya, yun. Hindi ako sa din. At next naman tayo, ito galing kay AG. Ang hindi gayang gawin ng AI ay yung kumanta ng live na stage, mas organic pa rin ito na singer. Yes, tama. Hindi lang this is example yung yung isang sumikat siya. Halata na AI Hindi nga lumabas yung artist Diba? Tapos ito naman lastly yung sabi ni John,
yung pinaka-valid na concern para sa akin ay yung attribution at revenue. Kung ang AI cover na original song ay nangunguna pa sa mismong artist sa algorithm, tapos walang credit, walang kita sa mapupunta sa original. Yun yung totoong injury, hindi philosophical. Pero yung AI generated source na walang pinagkopyahan ng specific artist kung ano mang o kahit ibang usapin na yun, wag pasabayin. Okay. Ngayon dadako na tayo sa aking opinion ko dito. Mga stories, yan ang hindi ako ito sa akin hindi ako anti-AI dito yung okay, anti-pagnanakaw. Ito ang kasi ang pinaka-importante distinction dito Kasi ang AI kasi tool lang yan. Okay? Parang lang yan Parang kutsilyo. Pwedeng pangluto, pwedeng pangsaksak, ganun O kaya parang parang lagare. Diba? Parang lagare. Ikaw yung kampintero, diba? Siya yung parang tool na yung lagare is considered as AI. Tapos ikaw naman, or as a ikaw, paano ikaw isang kampintero, yun yung Kaya meron tayong AI para may parang guide sa atin, di ba? Ito lang yan, okay? For your information. Parang, yun So, ang issue kasi dito is, hindi lang AI ba yan? Ang tunay na issue kasi dito paano ginamit, kaninong gawa na sinasandalan? May pahintulot ba? May credit ba? May kita bang mapupunta sa tunay na lumikha? Di ba? Yun At saka, may na ito yung mali kasi argumento yung parang yung music lang hindi kasi dahil lang yung sinasabi music na mali yun. Dahil ang music kasi ay hindi lang output. May may pinapanggalingan yan. Oras, pagod, emosyon, yung years of practice, pagkatao, at identity ng artist. Oo. Yun yung may pinanggalingan dyan. Kapag kumuha ka na ng boses, style, phrasing, o composition pattern ng isang tao na walang permiso, tapos pagkikitaan mo, hindi yan simpleng appreciation, extraction na yan. Okay? At saka yung totoo naman yung may na at pero yung nasasabi na nakakatulong sa AI na sa mga walang instrumento ang access doon. Totoo naman yun, okay? At saka pero may mga tao kasi gustong gumawa ng demo, beat, arrangement, or experiment lang. Kasi kung AI ang tumutulong para makapag-express sila, okay yun. Basta hindi nagnanakaw ng identity ng ibang artist. Diba? Hindi katulad yung iba, yung ginagawang jazz, yung kanta. For example, ba yung mga trending noon? Alam mo yung kay Hebabi, yung para sa streets, yung baby, nanigay sa'yo, tapos ginawang soul jazz, yung pagnanakaw din yun. Di ba? Yun? Egos yun sa mga original artists like si Hebabi, di ba? Yun, egos yun. Kaya yung ulitin ko sa mga gustong yung may mga gustong gumawa ng mga demo beat, arrangement, o experiment kung AI tumutulong para express sila, okay yun. Okay? Basta hindi nilalakaw ng identity nila sa mga ibang artist. Ibig sabihin kasi, AI as assistant, pwede.
Pwede. AI as assistant. AI as a creative tool? Pwede. Pwede yun. AI na ginawa ng boses o estilo ng artist na walang concept? Hindi pwede yun. Okay? Ibang usapan na yun. Yung gagawin yung estilo, yung signature na yung estilo niya, hindi pwede yung ganun. Okay? So, ganun lang kasimple, ha? Ganun lang kasimple. Tsaka yung dito, yung sa comment dito, yung pinakasunod dyan, para sa akin yung tungkol sa attribution ng revenue. Dito tayo magiging seryoso ang usapan natin dito. Kasi kung AI cover or AI generated yung content yung mas nauna pa sa original sa algorithm, yung walang tamang credit, walang bayad ng original creator, walang kinikita ng uploader or yung platform, edi ang malinaw kasi dito, ang tech ang kumita, ang artist ang nalugi. Okay? At saka huwag nating palamnawin yung gamit na linyang, process lang naman ito. Huwag natin ganun. Hindi progress yung sistema kung ang yumayaman ay yung nangopya, habang yung pinagkunan ay natatabunan, di ba? Yung hindi sapat yung at saka yung sinasabi niya na hindi naman kaya ng AI mag-live. Hindi sapat yun hindi sapat yun yung sagot na yun. Kasi, sige. Tama naman yung hindi kaya palitan ng AI to nila live performance, stage presence, saka real human connection. Di ba? Tama yung siya. For example, yung sa hawak mo ang beat, nasa na yung live stage to. Di ba? Pero ito kasi yung mga stories, ito yung problema kasi dito. Bago ka makarating sa live stage, pwede ka na matalo sa algorithm dito. At sa panahon ngayon kasi, ang algorithm may bagong gatekeeper. Kung hindi ka nakikita, hindi ka naririnig, kung hindi ka naririnig, nawawalan ka na ng streams. Kung nawawala ka ng streams, mawawala ka na ng bookings, exposure, at kita. Okay? So, hindi naman kaya ng AI ng buong artist experience. Kaya, kaya nitong guluhin ng ekonomiya ang tunay na artist, di ba? Tsaka yung yung sinasabi yung sinasabi na as long as walang natatapakang tao sa comment section, medyo hindi ako agree dito. Okay? Kasi meron talagang natatapakan. Ang problem kasi dito, hindi lang obvious. So, sino yung natatapakan dito? Ito yung singer na ginaya ng boses. Yung songwriter kinaya ng AI clone. Diba? Tsaka yung producer na nawala ng project. Yung bagong artist na nalunod na mas madaling i-generate yung content. I-take mo na lang ganito, generate yung content na yun. Yun yung minsan hindi mo makikita ang biktima dito, okay? Pero ibig sabihin na walang nasasaktan. Okay, walang ganun. Hindi mo kasi nakikita yung mga ganung biktima, okay? Tsaka yung yung sinasabi tsaka yung tunay na sining kasi hindi lang tunog tao yun, okay? Pwedeng sabihin natin, pwede mong gayahin yung tono, pwedeng i-simulate yung harmony, pwede natin i-approximate yung emotion, pero hindi kayang i-replicate ito, yung machine na to, ay yung pinanggalingan ng kanta, yung heartbreak, hirap ng buhay, pananampalataya, galit, alaala, at yung pagkatao. No? Yun yung dahilan kung bakit yung mga kanta kahit simple lang, tumatama. Okay? Kasi hindi lang siya magandang tunog may kaluluwa kasi, may soul, di ba? Kasi ang pinaka-practical ng position dito yung hindi total ban, okay? Kundi malinaw na band o boundaries na. Ito kasi ang advice ko dito, no? Una, yung kung AI generated o AI assisted yung music na to, dapat malinaw na naka-label, dapat naka-label na AI dito. Walang taguan at walang lokohan, okay? Pangalawa, yung kung ginamit ang boses, yung boses, style o likeness ng artist, no? Dapat may consent, okay? Hindi yung
Public, hindi naman pwede yung public naman siya, kaya pwede na. Hindi ganun yun. Mali yun. Okay? Tsaka yung pangatlo, no, yung dapat may credit at revenue sharing kapag, dapat may credit at revenue sharing. Kapag may pinagugutan mula sa tunay na gawa, kung may, kung may kinikita, dapat may bahagi yung original creator. Okay? Tsaka yung pangapat yung bilang listener, katulad ko, listener din, huwag tayong tamad. Okay? Kung gusto mo talaga suporta ng singing sa pagdating sa mga musika mo, stream mo ng official. Like yung mga platforms yan, Spotify, YouTube Music, Apple Music. Yun yung suportahan mo. Di ba? Manood ka na ng live. Manood ka na ng live. Pumunta ka doon. Bumili ka ng yung merch. Bumili ka ng ticket, di ba? I-share mo yung sa totoong artist. Di ba? Ganun lang. Kasi sa totoo lang, no, ang daming gustong support lokal, sa bibig, yung sinasabi yung pero sa actual behavior, mas pinipili na mabilis, libre at saka artificial. At doon nagtatalo. Para doon. Okay? Yan ang ko dito, no, bottom line ko dito ng mga stories, no. Hindi problema ang technology, yung technology. Ang problem kasi yung paggamit nito yung walang konsensya. Yung gagamitin ng AI para tumulong sa creativity, sige. Okay, yun. Kung gagamitin mo ito para magnako ng identity, kabuhayan at spanlan at ng tunay na artist, hindi yan innovation. Pang-aabuso yan. Okay? Kung gusto talaga natin maging consistent yung mga prinsipyo natin, hindi pwedeng galit tayo sa korupsyon sa gobyerno. Pero chill lang tayo sa pagnanakaw. Pero chill lang tayo sa pagnanakaw kapag digital ang entertaining. Digital at entertaining. Ay nako, di ba? Kasi ang pagnanakaw pa rin eh. Kahit may beat, filter, at saka may chirisin ng packaging pa yan, di ba? Yung mga upbeat ganyan. Kahit yan. Pagnanakaw pa rin yan. Diba? Kaya ito mga stories, no? Okay lang ba sa iyo yung AI music o dapat itong higpitan lalo na sa mga lang consistent sa credit? Medyo na lang sa opinion sa baba, no? Basahin natin yung mga susunod natin video. Kung gusto niyo natin ganitong klaseng diretsahang usapan, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a great night, sirs. Bye. Bye.